karamihan, ang salitang natatandaan ko word na chaotic, o magulo. Naging magulo yung politika natin, pero ang tingin ko magulo in the sense na it's an eye-opener, kasi for the longest time nangyayari naman yung katiwalian at korupsyon sa gobyerno, pero kumbaga hindi natin pinapansin, o kung hindi man pinagkikibit balikat, o kumbaga parang hindi parang, kundi we're in sort of denial, but the president's unexpected and sudden declaration, and acknowledgement of which to the public, is something really that surprised everyone, including his allies. So, yun ang rason kung bakit naandito tayo sa ganitong sitwasyon na sa akin, eye-opener siya, and therefore, it's an opportunity for us, Finally, hindi na natin pwedeng basta i-deny o i-ignore o ipagkibit-balikat itong ganitong klase ng politika at paggugobyerno. At para sa akin, kung magiging tama ang approach natin at hindi tayo magdidepende lamang sa mga tao, sa political personalities, yung mga individual political leaders na kung tutuusin, kung galing din sa klase ng politikang meron tayo ngayon, parang mahirap paniwalaan na merong kang mapipili o merong malinis sa kanila. So, sa madalit sabi, yung ganitong pagkakataon ay dapat nating gamitin, para baguhin ang significantly baguhin ang ating sistema. Prof. Edmond, doon sa mga mungkahi na, mag-resign dapat ang Pangulo, may papalit naman si BP Sara. Material ba yung ganong klase ng suggestion? Alam mo, natatawa na lang ako kapag pinag-uusapan yan, kasi para kang, sabi nga nila, it's a choice between the devil and the deep blue sea. Kasi nga, kaya nga ne-emphasize ko palagi yung sistema. Kasi ang lumalabas, wala naman talaga tayong sistema, Ang lumalabas, nakadepende nga tayo sa mga personalidad, naniniwala tayo sa personalidad, kaya limitado yung pagtaya natin sa politika, So, sa madalit sabi, hindi ito simple ng pag-resign lamang ng Pangulo at paghalili ng Vice Presidente. Alam mo kasi, kung ganun lang kasimple yun, siguro wala tayong reference, ang kaso may reference tayo, nagkaroon tayo ng una at hindi lang una, pangalawang EDSA pa. Hindi ba 2 beses na tayo nagpatalsik ng nakaupong Pangulo? So ang katanungan dyan, may nabago ba? Napatunayan ba na yung pumalit na Vice Presidente mas matino? Hindi ko sinasabing walang nagawang mabuti ang mga pumalit na Pangulo nung panahon na yon, pero yung mabuti bang nagawa nila effectively talagang napabuti yung klase ng politika at paggugobyerno natin? Kasi kung napabuti, hindi na natin ito pinag-uusapan ngayon. Hindi na natin ito problema ngayon at hindi na tayo nagagalit ng sobra sa klase ng gobyerno meron tayo ngayon. So, sa madalit sabi, ulitin ko, hindi ito usapin lamang ng sinong mas maayos. Kasi kung akong tatanungin mo, lalo na yung gusto nilang ipalit, pag-isipan natin mabuti. Wala ba tayong reference kung ano ang pwede nating asahan sa sinasabi nilang papalit? O baka mas malala pa ang mangyari?